Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1331. Hamon. Malamig at walang malasakit ang ekspresyon ni Guyaw habang ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya. Marahan at mabagal ang kanyang mga yapak habang unti-unting pumapasok sa plaza. Pagkatapos nito, yumuko siya sa tatlong elder. Gayunpaman, hindi siya lumuhad ng may isang tuhod sa lupa tulad ng ginawa ni Ling Quan, Guzin, at ng iba pa. Sa halip, tuwid ang kanyang katawan, na tila isang mahabang matulis na sibat na may malamig na hangin na umaagos mula sa kanya. Ang tatlong elder ay hindi nagpahayag ng anumang sama ng loob sa kanilang mga mukha sa mga aksyon ni Guyaw. Kahit na ang karanasan ni Guyaw ay hindi kasing husay nila, ang kanyang reputasyon sa loob ng angkan ng Go ay napakahusay. Siya rin ay nagtataglay ng isang pambihirang lakas. Natural lang na hindi siya lumuhad sa kanila. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at iwinagayway ang kanilang manggas. Ang 10 talampakang laking star disk na iyon ay malumanay na lumipad sa harap ni Guyaw. May lumabas na liwanag mula rito. Ikaw na, Guyaw. Tumanggo si Guyaw na may kalmadong ekspresyon nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay sa harap ng maraming titig at marahang hinawakan ang star disk. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan matapos hawakan ng kamay ni Guyaw ang star disk. Ilang sandali pa, biglang yumanig ang star disk. Maliwanag na malakas na liwanag ang bumaril mula rito. Maraming bituin ang patuloy na lumitaw sa star disk. 1, 2, 3. 8 bituin. Agad na nagkagulo ang stadium nang ang lahat ay tumingin sa 8 bituin na dahan-daang lumitaw. Maging ang ilang elder ay tumanggo sa kanilang mga ulo sa pagkamangha. Maliwanag, nasiyahan sila sa pagsubok na ito. Talagang nagtataglay siya ng grade 8 bloodline. Talagang karapat-dapat siyang maging isa sa 4 na dakilang general. Noong nag-test si Young Miss, parang 8 bituin lang siya, di ba? Hindi inaasahan na talagang naabutan ni General Guyaw ang batang Miss. Gayunpaman, matagal na ang pagsubok na iyon. Sino ang nakakaalam kung gaano lumalakas ang bloodline ng Young Miss? Ang mga miyembro ng Gu Clan sa stadium ay nakikipag-chat sa isa't isa sa sandaling ito. Agad na kumalat ang mga pribadong pag-uusap. Ang taong ito ay talagang umabot na sa ika-8 baitang ng bloodline strength. Tiningnan ni Zun-er ang figurang iyon sa square at mahinang bumantong hininga. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Medyo naalog ang puso niya. Kung ikukumpara kina Guyaw, Ling Quan, at Ling Shu, ang tinatawag na mga batang henyo ng Gu Clan ay wala. Ang reputasyon ng demonyong general na ito ay hindi lamang isang walang laman na pangalan. Medyo absent-minded din ang tatlong elder na naruroon dahil sa 8 bituin. Ilang sandali pa ay nakabawi na sila. Bakas din sa mabalasik nilang mukha ang mga bihirang ngiti. Guyaw, isa sa 4 na dakilang general ng Black Submerged Army, 8-star daw Zun. Grade 8 bloodline. Magbigay ng Purple Gold Clan tattoo. Ang sigaw ay tumunog nang ang Purple Gold Dragon Pen sa kamay ng elder ay pumutok sa isang napakaliwanag na matinding ningning. Ang mayamang enerhiya ay natipon sa dulo ng panulat. Pagkatapos nito, sumayaw ang kanyang kamay. Isang misteryosong tato ng clan ang mabilis na lumitaw sa noo ni Guyaw. Ho! Ang pagguhit ng Purple Gold Clan tato na ito ay tila naubos ang Daochi ng isang tao. Kaya naman, lumitaw ang ilang pawis sa noo ng matandang ito pagkatapos maguhit ang huling linya. Huminga siya ng mahabang hangin, itinigil ang kamay, at inilapag ang panulat. Ang maliwanag na liwanag sa dulo ng panulat sa wakas ay nagsimulang unti-unting hamina. Pagkaalis ng kamay ng elder ng Gu Clan, lumitaw ang isang parang buhay na Purple Gold Clan tato sa noo ni Guyaw. Ang lilim ng Purple Gold Clan tato na ito ay malinaw na maraming beses na mas malalim kaysa sa Purple Gold Clan tato kay Guzin kanina. Ang clan tato na ito ay isang bagay na pinagkatiwalaan ni Guyaw sa kanyang lakas upang makuha. Hindi ito isang bagay na maihahambing ni Guzin, na nangangailangan ng exception para makuha ang Purple Gold Clan tato. Nabuo na ang clan tato. Guyaw, mangyaring umalis. Susunod. Ngumiti ang elder na iyon nang malikha ang clan tato. Pagkatapos nun, kinawayan niya ang kamay niya at nagsalita.
Maghintay. Hindi pa lumilitaw ang mga salita ng elder na ito nang biglang sumigaw ang mukhang walang pakialam na si Guyaw. Ha! Nagulat ang tatlong elder nang marinig ang kanyang sigaw. Agad silang sumimangot at nagtanong. Ano ito? Nagtataglay ba ako ng kwalipikasyon na hamanin ang sino man sa panahon ng seremonya ng pang-adulto? Nagsalita si Guyaw sa isang mahinang madilim na boses sa harap ng mga mata ng maraming tao. Si Xiaoyan, na nakaupo, ay agad na naikuyom ang kanyang kamay nang pumasok ang mga salitang ito sa kanyang tainga. Ano man ang maaaring dumating ay darating sa huli. Medyo nagbago ang mga mukha ng napakaraming tao sa stadium nang marinig nila ang mga salita ni Guyaw, lalo na para kay Ling Quan, Lin Shu at iba pa. Halos agad na dumapo ang kanilang namumungay na mga mata kay Xiaoyan. Maliwanag, inaasahan na nila ito. Sandaling nag-alinlangan ang tatlong matanda bago tumanggo. Sabi nila, ayon sa mga patakaran, maaari mong piliin na hamanin ang sino mang miyembro ng angkan sa seremonya ng pang-adulto. Gayunpaman, kung ang kabilang partido ay hindi miyembro ng angkan, kailangan ang kasunduan ng kabilang partido bago ka makapag-spar. Dahan-daang tumanggo si Guyaw. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya. Ang kanyang itim at puting buhok ay kakaibang nanlilisik. Sa sandaling ito, ang nakakapangangilabot niyang mga mata ay nakatutok sa isang payat na binata sa di kalayuan. Walang pakialam niyang sinabi. Dapat mong malaman na ikaw ang pinupuntirya ko. Kung gusto mong pagtawanan ang angkan ng Go, dapat mong ilabas ang iyong tunay na lakas. Kung hindi, ang mga mata na gagamitin ng mga tao upang tingnan ka ay maglalaman ng pangungutya at awa. Ang kasalukuyang ako ay kayang magbigay sa iyo ng pagkakataong ito. Maaari mo akong hamanin. Siyempre kung mayroon kang sapat na lakas ng loob ang problema mo. Gayunpaman, umaasa ako na ikaw ay umalis ng mag-isa sa Gu Realm kung tatanggihan mo ako. Ang mga tuntunin ng seremonyang pang-adulto ay nagpapahintulot kay Guyaw na hamanin ang sinuman. Gayunpaman, ang paraan ng paglalagay niya ay parang sinusubukan niyang ibigay kay Xiaoyan ang hamon sa kanya. Ang isang hamon ay karaniwang ibinibigay ng isang taong nasa ibaba sa isang tao sa itaas. Maliwanag, naisip ni Guyaw na ang dapat maglabas ng hamon ay hindi siya kundi si Xiaoyan. Swoosh! Ang mga salita ni Guyaw ay tumunog lamang nang ang mga tingin ng lahat ng naroroon ay naglabas ng swoosh na tunog. Natigil ang kanilang mga tingin sa payat na figure. Ang mga mata ng napakaraming tao ay naglalaman ng isang nakasisiglang ekspresyon. Siya ba ang disipulo ng inabandonang kasamahan mula sa aking angkan ng Yao? Mukhang hindi talaga siya kaibig-ibig. Gayunpaman, napakabilis kumilos ni Guyaw. Noong una, iniisip ko na pagtiisan ang batang ito upang ipaalam sa kanya na ang tinatawag na kampyon sa Peel Gathering ay isang laro lamang para sa mga bata. Hindi katumbas ng halaga ang kahit na katiting na karangalan sa isang pares ng parangal sa isang stadium. Kabilang sa mga ito, ang isang lalaking may nakaguhit na medicinal cauldron sa kanyang noo ay nakatingin sa payat na figure sa di kalayuan habang siya ay tumatawa. Relax, hanggat kaya niyang makaligtas sa pag-atake ni Guyaw, magkakaroon ka pa rin ng pagkakataon. Anong kakayahan mayroon itong mga alchemist mula sa labas? Isang malademonyong babae na kakaunti ang pananamit na may sexy na figure ang bumalot sa kanyang bibig at nagsalita. Mula sa espesyal na simbolo sa pagitan ng kanyang mga kilay, miyembro din siya ng tinatawag na Yao Clan. Hahaha. Mukhang mahirap ito. Napakakaunting tao ang maaaring manatiling buhay sa mga kamay ni Guyaw. Chi, ang taong ito ay naglakasloob na agawin ang aking pakay. Sana ay makapagtiis pa ang batang iyon. Kung hindi, ito ay talagang nakakasawa. Isang figure sa isang sulok, na nakabalot sa isang itim na balabal, ay nagtaas ng kanyang ulo at ipinakita ang isang napakaputlang batang mukha. Nakakagulat na siya ang miyembro ng Han Clan na nakausap ni Xiaoyan noon, si Hanya. Tulad ng inaasahan. Mayroon talagang isang tao na hindi makontrol ang kanyang sarili at gustong umatake. Tiningnan ni Wu Zuan ang figure sa isang maikling distansya mula sa loob ng espesyal na lugar. Marahan siyang napabuntong hininga habang nagsasalita. Bukod dito, ang umaatake ay si Guyaw. Mukhang si Xiaoyan ay haharap sa isang malagim na kapalaran.
Malumanay na nagsalita ang dalagang nakasuot ng pulang damit na may belo sa mukha. Ang taong ito ay hindi alam kung paano mapupunta sa angkan ng Gu pagkatapos niyang maging mas malakas. Ang isang 5-star daw zone ay maaaring isang henyo na mahirap hanapin sa Central Plains, ngunit ang isang henyo sa antas na ito ay karaniwan sa angkan ng Gu. Ang lalaking may maamong hitsura ay tumango habang nagsasalita siya. Sana ay mapanatili niya ang kanyang buhay. Gu Yao. Siya ay isang panauhin. Ang kahilingang ito ay sobra-sobra. Naikuyom ni Zun ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang tumayo siya. Nagsalubong ang mga kilay niya habang sumisigaw sa malalim na boses. Ganito ang mga patakaran. Ito ay dahil sa siya ay isang panauhin kaya binigyan ko siya ng kwalipikasyon para hamanin ako. Maaari niyang tanggihan ang kwalipikasyong ito. Nakatitig ang mga mata ni Guyaw kay Xiaoyan habang dahan-dahan niyang sinabi. Hanggat sinabi niyang hindi, ang hamon na ito ay maaaring laktawan. Malamig ang mukha ni Zun Paanong hindi niya maintindihan na kung tatanggihan ni Xiaoyan ang kanyang hamon, siya ay agad na itatapon ng Gu Clan na nagpapahalaga sa mga mandirigma. Ang pag-iwas sa isang labanan ay isang labis na nakakahiyang aksyon kapag tiningnan ng angkan ng Gu. Young Miss, walang mali sa paraan ng pagkilos ni Guyaw. Ang lahat ay tinutukoy kung payag ang taong sangkot. Ang puting buhok na si Elder Gushan ay mahinang nagsalita sa sandaling ito. Naikuyom ni Zun ang kanyang kamay. Sinasaway niya ang sarili sa loob ng kanyang puso. Kung alam niya na si Xiaoyan ay magdaranas ng napakaraming sagabal kapag dumating siya sa Gu Clan, hindi sana siya pumayag sa kahilingan ni Xiaoyan na pumunta sa Gu Clan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mang Tianqi dahil sa kakaibang kapaligiran na ito. Inikat niya ang singsing sa kanyang daliri at inikat ang ulo para tingnan ang binata na nanatiling tahimik. Hindi siya nakapagbigay ng maraming tulong pagdating sa ganoong bagay. Bukod dito, nais din niyang makita kung ang taong ito, na pinuri ni Su Chen bilang ang pinakanamumukod-tenging mag-aaral, ay makakayanan ang sitwasyong ito kung saan hindi siya maaaring umabant o umatras. Xiaoyan, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Walang makakapalit sa iyo ngayon. Bigyan mo ako ng sagot. Sabihin mo sa akin kung lalaban ka o actress. Tinitigan ni Guyaw si Xiaoyan. Umalangaw-ngaw ang kanyang walang malasakit na boses sa buong stadium na ito. Ho! Si Xiaoyan, na nakapikit sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata, ay dahan-dahang binuksan ang mga ito. Pagkatapos nun, dahan-dahan siyang tumayo. Ngumiti siya at mahinang sinabi. Dahil ang General Guyaw ay naging ganito kaagresibo, kung gayon. Si Xiaoyan ang kakatawan sa angkan ng Xiao at tatanggapin ang laban na ito. Mula nang pumasok si Xiaoyan sa Gu Realm, alam niyang hindi maiiwasan ang laban na ito. Dahil hindi naman maiiwasan, ang tanging magagawa niya ay lumaban. Sulong at lumaban o umatras at humanap ng kahihiyan. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay maaaring lumaban ngunit hindi mapahiya. Kahit na ang kanyang kalaban ay itong ultimate genius ng Gu Clan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1332. Malakas na kalaban. Xiaoyan. Nagsalubong ang kilay ng Little Fairy Doctor. Nararamdaman niya kung gaano nakakatakot si Guyaw. Bagamat may tiwala siya kay Xiaoyan, naunawaan din niya na ang Guyaw na ito ay talagang isang malakas na kalaban. May mga bagay na hindi maiiwasan. Ngumiti si Xiaoyan sa kanya. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang malamig na mukha ni Zun sa tabi niya, na kinakagat ang kanyang ibabang pulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Ngumiti siya at sinabing, ayos lang. Kahit hindi siya nagkusa na pukawin ang laban na ito, hahakbang na sana ako at ibinunyag ko ang lakas ko sa angkan ng Gu. Saka ko lang siya mapipigilan ang mga bibig ng ilang tao. Bahagyang tumango si Zun Gayunpaman, mas nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Guyaw. Si Xiaoyan ay nagtiis ng maraming pangungutya sa loob ng angkan ng Gu sa mga ilang araw na ito dahil sa kanya. Ngayon, napilitan siyang humakbang at makipagsapalaran sa isa pa. Kahit na sa kanyang karakter, ang lahat ng ito ay nagdulot sa kanya na hindi sinasadyang makaramdam ng matinding galit sa kanyang puso. Hihihi. Matapang talaga ang maliit na lalaki. Subukang mag-ingat.
Ang matandang ito ay makikialam para tulungan ka kapag may nangyaring mahirap na sitwasyon. Hinaplos ni Mang Tianchi ang kanyang balbas at tumawa. Dahil ikaw ay estudyante ng aking Jiannan Academy, ikaw ay isang disipulo ng matandang ito. Siguradong hindi kita makikitang mamatay sa Gurel na ito. Sa hitsura ni Mang Tianchi, lumilitaw na siya ay lubos na nalulugod na matatanggap ni Xiaoyan ang hamon ni Guyao. Hindi nakakatakot para sa isa na maging mahina. Ang nakakatakot ay ang isa ay walang lakas ng loob na makipaglaban sa iba. Kung wala ang tapang na ito, paano malalampasan ng isang tao ang maraming hadlang sa panahon ng pagsasanay sa Daochi? Hahaha. Magpapasalamat ako sa punong guro. Napangiti si Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumigil siya sa pagbigkas ng anumang hindi kinakailangang mga salita. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa, at ang kanyang katawan ay sumugod sa maluwang na parisukat sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Pagkatapos nito, tumayo siya sa tapat ni Guyao. Ang malamig-lamig na mukha ni Guyao ay naging malabo nang tumingin siya kay Xiaoyan na nakatayo sa di kalayuan sa kanya. Sinabi niya, "Anuman ang iyong lakas, ang iyong pagtanggap ay lumampas na sa aking mga inaasahan." Sinulyapan ni Xiaoyan ang pinakakilalang henyo na ito mula sa angkan ng Go. Ang kanyang nanlilisik na itim-puting buhok ay naging dahilan upang lumitaw siya ng medyo kakaiba ng walang dahilan. Ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng nagyayelong aura na parang 10,000 taong gulang na misteryosong yelo. Ang taong ito ay tila nakast mula sa malamig na yelo. Isang malamig na aura ang lumabas mula sa kaibuturan ng puso ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Dapat alam mo ang dahilan kung bakit kita pinuntirya. Nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan. Tumingin siya kay Guyao at dahan-dahang sumagot. Alam ko. Gayunpaman, wala itong silbi. Tumanggaw si Guyao. Hindi siya nagulat sa sagot na ito habang mahina niyang sinabi. Kung ganoon, kaya kong patayin ka lang. Biglang naging malamig ang buong lugar pagkatapos tumunog ang huling salita ni Guyao. Ang itim at puti niyang buhok ay biglang nagsimulang sumayaw. Ang katawan ni Guyao ay nawala rin na parang multo sa isang iglap. Ang mukha ni Xiaoyan ay ganap na napalitan ng kataim-taiman sa sandaling nawala si Guyao. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa 9th Chanzen ng Hall of Souls. Kung minamaliit niya ang kanyang kalaban kahit kaunti, magiging miserable ang katapusan niya. Malinaw na batid ng puso ni Xiaoyan na walang sino man sa loob ng angkan ng Gu na susuporta sa kanya at kay Zhon'er kung matalo siya ni Guyao ngayon. Kaya naman, hindi siya maaaring matalo sa laban na ito. Naglakad na ako mula sa Jiama Empire. Sa loob ng 10 taon na ito, naglibot ako sa kontinente at nakatagpo ng hindi mabilang na bilang ng mga kaaway. Ilang beses na akong nagtagal sa pintuan ng kamatayan. Ang pagsisikap na ginawa ko ay maraming beses na mas malaki kaysa sa isang henyo na tulad mo. Wala akong pakialam sa bloodline ng Daodi. Gayunpaman, kailangan mong maging handa na magbayad ng isang madugong presyo. Biglang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay lumabas ng hindi nagpipigil. Ang mga buto sa buong katawan niya ay nagbuga ng alon ng mga kaluskos habang umaalon ang Daochi. Ang kanyang malawak at makapangyarihang Daochi ay sinamahan ng mainit na hangin, na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng malamig na temperatura sa kalangitan. Kasabay nito, isang malamig na sigaw na puno ng walang katapusang pagtitiyaga ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Ang rumang ng mga taong ito ay naging dahilan upang ang karakter ni Xiaoyan ay manatiling kalmado tulad ng isang bato. Magagawa niyang mag-adjust sa pinaka-perpektong estado anuman ang hamon na kanyang hinarap. Ito ay isang talento na pinagpala sa kanya ng maraming taon ng rumang. Bang! Ang isang malawak at makapangyarihang Daochi ay mabilis na nag-ipon sa kanang kamao ni Xiaoyan habang tumutunog ang kanyang sigaw. Pagkatapos nito, kakaibang nanginginig ang kamay niya. Isang hindi pangkaraniwang malakas na puwersa ang biglang bumagsak patungo sa espasyo sa harapan niya nang walang anumang magarbong maniobra. Marahas na sinuntok ng kanyang kanang kamay ang bakanteng espasyo. Akmang sasampa na ito, isang mahabang kamay ang biglang inabot mula sa bakanteng espasyo.
Pagkatapos nito, sinamahan ito ng isang matalim na puwersa ng talam na hamampes sa kanang kamao ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Isang nakakatakot na energy ripple ang agad na umalangaw nang makipag-ugnayan ang dalawa. Maraming crack lines ang mabilis na kumalat mula sa punto ng kontak. Ang malalakas na puwersa ay nagwasak at nabasag ang ilang mga pira-pirasong bato sa parisukat hanggang sa alabok. Ang mga mata ng tatlong matatanda ng angkan ng Gu na naruroon ay kumikislap nang makita nila ang ganoong matinding palitan. Gumalaw ang kanilang mga katawan, at sumugod sila sa langit. Ang kanilang mga kamay ay bumuo ng ilang mga selyo bago gamitin ang kanilang Dao Chi upang ihiwalay ang parisukat na ito. Isang mahinang singhot ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan habang nakatayo siya sa plaza. Ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa at ang kanyang katawan ay mabilis na umatras. Napatingin siya sa kanang kamao niya. Sa sandaling ito, 5 galos ng kuko ang lumitaw dito. Ang sariwang dugo ay umaagos mula rito, na naghihingalo sa kanyang kamay sa isang madugong gulo sa isang kisap mata. Maliwanag, si Xiaoyan ay dumanas ng kaunting pagkatalo sa panahon ng pagpapalitang ito. Sa lakas ng kanyang 5-star Dao Zun, hindi niya nagawang makipaglaban sa 8-star Guyaw ng direkta. Open Mountain Seal. Malamig na tumawa si Guyaw. Nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay at isang mabangis na handprint ang bumungad kay Xiaoyan. Ang pilak na kumikinang sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan ay kumikislap ng harapin ang matalim na pag-atake ni Guyaw. Iniwasan ng kanyang katawan ang pag-atake. Open Mountain Seal, Sea Flipping Seal. Ang malamig na tawa ni Guyaw ay naging mas matindi pagkatapos na kumalas ang kanyang palad. Sumayaw ang selyo sa kanyang kamay, na bumubuo ng maraming after images. Maraming makapangyarihang hand seal ang patuloy na lumipad palabas at nabasag patungo kay Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Ang God Seal skill ay isinagawa ni Guyaw hanggang sa umabot ito sa tuktok. Idinagdag ang kanyang walang katulad na makapangyarihang Dao Chi, na gamit niya ito ng madali. Hindi niya naranasan ang kahit katiting na hirap. Skyfire 3 Mysterious Change. Unang pagbabago. Pangalawang pagbabago. Pangatlong pagbabago. Naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakaharap ang energy palm imprint na Dom Alloy mula sa lahat ng direksyon. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ay pinakawalan sa mga limitasyon nito sa isang pag-iisip lamang. Ang Dao Chi sa loob ng kanyang katawan ay pumailang lang sa sandaling ito. 6-joint body flow ang ruler. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang maitim na heavy Zuan ruler ay kumislap at lumitaw. Sunod-sunod na lumitaw ang mga makakapal na larawan ng ruler. Sa isang maikling sandali, ang lugar na 100 talampakan sa paligid ng Xiaoyan ay napuno ng mga larawan ng ruler. Bang bang bang. Ang maraming mga bakas ng enerhiya ng palad ay marahas na tumama sa mga depensa ng mabibigat na pinuno. Lumilitaw na nag-trigger ito ng tuloy-tuloy na sunod-sunod na pagsabog. Ang mga malakas na alon ng enerhiya ay kumakalat na parang tubig baha. Niyugyug nila ang plaza hanggang sa ito ay nagsimulang manginig. Lahat ng tao sa paligid ng stadium ay nanunood ng matinding labanan na sumiklab sa isang iglap. Bahagyang bumangon ang pananabik sa kanilang mga mata. Maraming tao ang gustong malaman kung anong uri ng pagtatapos ang makakaharap kay Xiaoyan, na itinuturing na pinakamataas sa mga nakababatang henerasyon sa Central Plains, dahil nakilala niya ang henyong ito mula sa angkan ng Go. Bang! Umalangaw-ngaw ang hindi pangkaraniwang malalakas na pagsabog sa loob ng larangan ng digmaan. Isang figure ang lumipad pabalik sa hangin. Pagkatapos nito, sumuray-suray siyang paatras ng 2 hakbang bago bumagsak sa lupa. Flame-splitting tsunami. Pinatatag ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Nanatili pa ring solemna ang kanyang ekspresyon. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay biglang tinaga. 1,000 talampakan na malaking haligi ng apoy ang biglang bumaril mula sa dulo ng ruler. Sa wakas, sumugod ito patungo kay Guyaw sa di kalayuan sa paraang parang kidlat. Isang maliit na kasanayan. Ano ang silbi ng Dao skill na ganoon kalakas? Tumawa lang si Guyaw nang harapin ang dakilang momentum ng haligi ng apoy. Kinuyam niya ang kanyang kamay at isang makapal na puting yelo ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kanyang kamay ay ganap na natakpan ng mahiwagang yelo ilang sandali pa. Crack!
Biglang humampas ang kanyang misteryosong kamay na may yelo. Marahas itong binasag sa haligi ng apoy sa harap ng maraming mata. Nabasag ito ng malakas na puwersa. Ito ay sa iyo. Malamig na sumigaw si Guyaw matapos niyang basagin ang haligi ng apoy sa isang suntok nang biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mabilis na umiikot na tatlong kulay na lotus ng apoy sa loob ng apoy. Ang lotus na ito ay nagpatuloy sa pagbaril patungo sa kanya. Nararamdaman niya ang bahagyang aura ng pagkawasak sa loob nito. Explode. Malamig ang mukha ni Xiaoyan. Nagbago ang kanyang selyo ng kamay at isang malakas na sigaw ang tumunog. Ang tatlong kulay na fire lotus na iyon ay bumukol sa bilis na hindi malinaw na nakikita ng mata. Ilang sandali pa, isang nakakatakot na bagyo ng apoy ang bumalot sa kalangitan. Bang! Ang 1,000 talampakan na malaking pagsabog ay agad na lumitaw sa plaza sa harap ng maraming mga mata nang magwasak ang bagyo ng apoy. Kahit na ang Daochi barrier na nakapalibot sa plaza ay inalog hanggang sa ito ay magbago. Napakalakas ng Dao skill. Tuso talaga ang batang ito. Itinago niya talaga ang napakalakas na bagay sa ilalim ng apoy, na naging dahilan upang maliitin ito ni Guyaw. Nakuha niya ito nang hindi nakabantay. Tahimik na tumango ang napakaraming mga eksperto habang pinapanood ang bagyong apoy na kumakalat sa plaza. Ang karanasan sa labanan na nahasa sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa hindi mabilang na bilang ng mga eksperto ay talagang nagbigay kay Xiaoyan ng pagkakataon. Pinanood ni Xiaoyan ang paglaganap ng bagyo sa plaza. Hindi nabawasan ang pagkaseryoso ng mukha niya. Maaaring malakas ang isang tatlong kulay na fire lotus, ngunit kung matatapos si Guyaw ng ganito kadali, hindi siya magiging kwalipikadong maging isa sa 4 na dakilang general ng angkan ng Go. Bang! Ang kaisipang ito ay kalalabas lamang sa puso ni Xiaoyan nang biglang manginig ang bagyo ng apoy. Unti-unting kumalat ang isang alon ng napakalamig na aura. Kasabay nito, isang napakalaking Daochi ang lumundag sa lahat ng direksyon tulad ng karagatan. Sila ay umuungal sa isang magulong paraan. Maraming paghihirap ang naranasan mo, pero ano? Nagtataglay ako ng bloodline ng isang Daodi at nagsasanay sa tunay na mga turo ng angkan ng Go. Ang antas ko ay higit pa sa iyo. Anong kwalifikasyon mo, bilang isang inapo ng angkan ng Xiao na tinanggihan, kailangan mong labanan ako. Isang malakas na sigaw ang biglang sumabog habang ang napakapangit na Daochi ay umuungal sa kalangitan. Naging sanhi ito ng unti-unting pagkulimlim ng ekspresyon ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1333. Peak Level Fight. Bang! Matapos ang malamig na sigaw na iyon, biglang tumahimik ang apoy na lumalampas sa kalangitan. Isang malakas na putok ang tumunog, at ito ay sumabog sa maraming piraso. Ang mga alon ng apoy ay gamulong at tumawid sa kalangitan. Nabasag nila ang Daochi barrier sa paligid niya, na naging sanhi ng pagyanig ng mga light barrier. Ang kumakalat na alon ng apoy ay nakakalat ng ito ay halos 100 talampakan mula sa katawan ni Xiaoyan. Napatingin siya sa lugar kung saan sumabog ang apoy. Isang figurang natatakpan ng malamig na Daochi ang humahakbang sa walang laman na hangin, dahan-daang lumalakad. Nagpakita siya sa harap ng paningin ng lahat. Si Guyaw, na nagbunyag ng kanyang katawan sa sandaling ito, ay natatakpan ng isang layer ng makapal na misteryosong yelo. Damaloy ang liwanag sa ibabaw ng yelo. Siya ay umasa sa mahiwagang ice armor na ito upang harangan ang puwersa mula sa firestorm. Humakbang si Guyaw sa walang laman na hangin. Ang kamay niya ay may hawak na mahabang sibat na kristal. Ang mahabang sibat ay tila nabuo mula sa ilang mahiwagang yelo. Isang malamig na liwanag ang damaloy dito, at nagbuga ito ng malakas na hangin na tila pumasok sa katawan ng isang tao. Maliwanag, ito ay ginawa mula sa isang kakaibang metal. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang rurok ng nakababatang henerasyon. Sa iyong lakas, hindi ka pa rin kwalipikadong maabot ang yugtong ito. 10,000 Beast Spear Technique. Ang ekspresyon ni Guyaw ay malamig sa yelo. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata nang biglang tumapak ang kanyang mga paa sa bakanteng espasyo. Ang kanyang katawan ay tila nag-teleport habang siya ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Agad sumayaw ang Ice Crystal Spear sa kamay niya.
Ang figure ng sibat ay malabo na naglalaman ng maraming mabangis na hayop na umuungal. Ang isang alon ng matinding pagnanais na pumatay ay napalitan ng isang malakas na hangin habang ito ay sumugod patungo sa mga nakamamatay na lugar ni Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon. Napakatindi ng hangarin na pumatay. Naging matigas ang mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang napakatalas na dagandong ng hayop. Si Majestic Daochi ay lumundag sa kanyang katawan. Sumayaw ang mabigat na ruler sa kanyang kamay at pilit na tinatanggap ang hangin. Gayunpaman, sa bawat oras na magbanggaan ang sibat at pinuno, ang lupa kung saan nakatayo si Xiaoyan ay bitik at maraming kalahating metrong lalim na mga galos ang nabuo. Maging ang kanyang mga paa ay unti-unting nag-iwan ng dalawang malalim na bakas sa lupa. Mula dito, masasabi kung gaano kalakas si Guyaw. 10,000 Beast Spear Technique, Beast King Roar. Nanatiling malamig ang mukha ni Guyaw nang harapin ang hindi magagapi na depensa ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang spear technique sa kamay niya. Ang hindi mabilang na bilang ng mga figure ng sibat ay nagtipon sa bilis na parang kidlat. Ang maharlikang Daochi ay lumundag mula sa sibat ng kristal na yelo na parang tubig baha. Sa loob ng isang kisap mata, ito ay pinagsama-sama sa isang mabangis na figure ng hayop. Pagkatapos nito, ang mahabang sibat ay sumugod. Gumuhit ito ng sobrang nakakalito na arco na marahas na tumusok patungo sa lalamunan ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Isang mataimtim na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang mapanlinlang na anggulo ng pag-atake ng illusory beast figure. Isang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ang lumabas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa isang iglap, nakita na nito ang tunay na suntok ng pagpatay na nakatago sa loob ng ilusyon na figure ng mabangis na hayop. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay mabilis na nahak at bumuo ng kakaibang orbit sa kanyang harapan. Klang! Ang strike na ito ay ganap na nahak laban sa walang laman na espasyo. Nang maisip ng maraming tao na mali si Xiaoyan, biglang yumanig ang bakanteng espasyo. Isang napakaliit na figure ng sibat ang sumugod at nagkataon na bumangga sa mabigat na ruler. Lumipad ang mga spark. Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ni Guyaw nang maramdaman ang isang nakatagong pag-atake. Agad siyang nagpakawala ng malamig na ungol. Ang kanyang kamay ay walang awa na hamampad sa mahabang sibat. Ang mahabang nagyayelong sibat ay parang gyro nang bigla itong umikot sa sobrang bilis. Lumitaw ang mga after images habang umiihip ang hangin. Bitawan mo. Ang mabilis na umiikot na figure ng sibat ay bumangga sa mabigat na pinuno. Ngunit ang katawan ng sibat ay nabaluktot sa kakaibang paraan. Muling itinaas ang dulo ng sibat. Isang nakakatakot na puwersa ang bumaril at pinalipad ang mabigat na ruler mula sa kamay ni Xiaoyan. Mamatay. Lumipad ang mabigat na ruler at biglang sumulong ang katawan ni Guyaw. Ang kanyang paa ay dummy-in sa mahabang sibat habang ang kanyang katawan ay hamampaz patungo kay Xiaoyan na parang agila. Isang malakas na hanging claw ang marahas na hamampaz sa dibdib ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi umatras si Xiaoyan nang harapin ang malapit na pag-atake ni Guyaw. Hinayaan niyang sumugod si Guyaw. Pagkatapos nito, isang malakas na hanging kuko ang dumapo sa kanyang dibdib. Rep. Agad na napunit ng malakas na hangin ang pangitaas na kasuotan ni Xiaoyan nang magkadikit ito. Klang klang klang. Ang damit ni Xiaoyan ay sira-sira. Maraming hangin ang marahas na bumaril sa hubad na katawan ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, maraming malakas at malinaw na tunog ng metal ang naging dahilan para matigilan ang lahat. Ilan lamang sa mga taong may pambihirang paningin ang nakakakita na ang katawan ni Xiaoyan ay natatakpan ng purple-golden na kaliskis. Ang pag-atake ni Guyaw ay ganap na naharang ng scale armor na ito. Ito ang Dragon Purple Cloth ng Ancient Void Dragon Tribe. Ang stadium ay hindi nagkulang sa ilang mga tao na may mahusay na karanasan. Kaya naman, natukoy nila ang pinagmulan ng scale armor ni Xiaoyan sa isang sulyap. Napakaraming tao ang nagpahayag ng kanilang pangunawa. Hindi nila inaasahan na ang paraan ng pagtatanggol ng Ancient Void Dragon ay lilito kay Xiaoyan. Gayunpaman, kahit na ito ay tela ng kaliskis ng dragon, hindi ito dapat puwersahang labanan ang pag-atake ng isang 8-star Dao Zone, tama ba? May ilang pagdududa kasama ang pag-unawa na ito.
Kung tutuusin, maaaring malakas ang tela ng Dragon Scale, ngunit mukhang hindi ito umabot sa antas ng kakayahang baliwalain ang mga pag-atake ng isang 8-star Daozun. Kaagad, napakaraming tao ang naliligaw. Natural na hindi nila akalain na ang Dragon Scale Cloth ni Xiaoyan ay ang Dragon Phoenix Ancient Armor na may pinakamalakas na defensive strength ng Ancient Void Dragon Armors. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga depensa ng Dragon Phoenix Ancient Armor, pilit na tinanggap ni Xiaoyan ang pag-atake ni Guyao. Gayunpaman, ang lakas na tumagos sa kanyang katawan ay nagdulot pa rin ng pag-ikot ng kanyang dugo. Ang pag-atake ng isang 8-star Daozun ay hindi isang bagay na siya ay immune sa kabila ng mga mahimalang epekto ng Dragon Phoenix Ancient Armor. Isang mahinang singhot ang ibinuga mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Tumingin siya kay Guyao sa ere, na napagod dahil sa pag-atake mula kanina. Biglang umapak ng marahas ang paa niya sa lupa. Earth Resolve Flame. Matapos lumabas ang malamig na sigaw mula sa bibig ni Xiaoyan, ang lupa sa ilalim ni Guyao ay biglang nakausli. Di nagtagal, 100 talampakan malaking lava spear ang bumukal mula sa lupa na parang bulkan. Tumama ito sa katawan ni Guyao sa paraang parang kidlat. Bang! Ang gayong malakas na pag-atake ay nagpalipad sa katawan ni Guyao sa kalangitan. Gayunpaman, tinapakan ng kasalukuyang Xiaoyan ang kanyang paa pababa. Kasunod ng kanyang pagtapak, ang plaza ay naging isang lugar kung saan nagtitipon ang mga bulkan. Maraming maiinit na haligi ng lava ang bumaril na parang nakasisilaw na paputok sa harap ng maraming nakatulala na mga mata. Marahas nilang nabangga si Guyao sa ere. Anong Kat-Anji tanging kontrol? Ang pagpapadala ng Heavenly Flame sa ilalim ng lupa. Gumamit si Xiaoyan ng isang espesyal na paraan upang sugpuin ito at tahimik na ilabas ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit na ang lakas ni Xiaoyan ay mas mababa kaysa kay Guyao, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay napakayaman. Kung si Guyao ay kapareho niya ng antas, hindi madaling sabihin kung sino ang matatalo. Nang makita ang mga haligi ng apoy na sumasabog sa ilalim ng lupa, maging ang ilan sa mga miyembro ng Gu Clan sa labas ng battleground ay nagpakita ng pagkagulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Guyao na pinilit ng isang tao mula sa labas ng clan. Ang taong ito mula sa angkan ng Xiao ay talagang nagtataglay ng ilang kasanayan. Ang lakas ng lava na sunod-sunod na nagdulot kay Guyao sa kalangitan na medyo miserable. Hindi siya natatakot sa lava, ngunit ang lava na ito ay naglalaman ng isang hindi kilalang mainit at malamig na lakas. Ang puwersa ay patuloy na sumalakay sa kanyang katawan nang ito ay madikit sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagkairita. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na hindi niya magagawang mabilis na tapusin si Xiaoyan. Sa halip, napunta siya sa isang pagkapatas. Bastos na bagay. Mawala. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Guyao ang mga alon na patungo sa kanyang daraanan. Isang malamig na sigaw ang pinakawalan niya nang biglang dumampi ang mga kamay niya sa ilalim niya. Pagkadiin ng kanyang mga kamay ay biglang lumitaw ang isang malaking puwersa ng malamig. Ito ay bumagsak sa isang parang bundok na presyon at lakas. Naghiwalay ang mga haligi ng lava nang bumangga sila sa napakalaking nagyayelong puwersang ito. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan nang makita niya ang nagyayelong puwersang lumalampas tulad ng isang malakas na alon. Siya ay nagpakita sa kalangitan na may isang flash at ang flame mantra sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang umikot. Sumipol ang enerhiya sa paligid niya sa sandaling ito. Ang enerhiya sa paligid niya ay naging maraming mga stream na parang substance na umagos sa kanyang katawan. Ito ay talagang isang Tian Class Chi method. Nanliit ang mga mata ng napakaraming tao nang makita nila ang napakagandang paraan ni Xiaoyan sa pagsipsip ng enerhiya. Sa tingin mo ba ay ikaw lang ang nagtataglay ng Tian Class Chi method? Ancient Sacred Treasure Mirror, Swallow ang Sky-Absorbing Land. Malamig na tumawa si Guyao nang makita niya si Xiaoyan na sumisipsip ng enerhiya upang mapunan ang kanyang pagod. Nagbago ang sil na nabuo ng kanyang mga kamay. Isang madilim na ulap ang biglang lumitaw at tinakpan ang kalangitan. Ang madilim na ulap ay umikot at naglabas ng isang malakas na pagsipsip na puwersahang sumisipsip ng natural na enerhiya. Sa wakas, natipon ito sa isang magaan na haligi na bumuhos sa katawan ni Guyao. Kasunod ng pagbuhos ng enerhiyang ito,
Ang Dao Chi sa loob ng katawan ni Guyaw ay naging mas malakas. Pinilit niya si Guyaw na gamitin ang Ancient Sacred Treasure Mirror. Nagulat si Lin Shu at ang iba pa sa labas ng labanan nang makita nila ang madilim na ulap na tumatakip sa kalangitan. Bakas sa mga mata nila ang hindi paniniwala. Naisip nila na ang palitan na ito ay haantong sa isang panig na tagumpay. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na hindi magagawa ni Guyaw na tapusin ng maayos ang Xiaoyan. Xiaoyan, papayagan kitang masaksihan ang isang tunay na Guklan Tian class Dao skill. Ang katawan ni Guyaw ay nasuspine ng mataas sa hangin habang tinatakpan ng maitim na ulap ang buong kalangitan. Tumingin siya kay Xiaoyan. Umalangaw-ngaw sa paligid ng arena ang malamig niyang sigaw. Bumaba ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang malamig na sigaw ni Guyaw. Huminga siya ng malalim ng hangin. Nagbago ang kanyang handsil. Ang napakalaking heavenly flames ay lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang 4 na uri ng heavenly flames ay pinaghiwalay bago mabilis na nagtipon muli. Malabo silang lumitaw na parang iba't ibang mga hayop. 5-ring flame expelling technique. Si Tian Wo Zunzi, na nakaupo, ay nakaramdam ng pagtalon sa kanyang puso nang makita niya ang eksenang ito. Isang maapoy na init ang agad na lumitaw sa kanyang mga mata. Ang Dao skill na ito ay isang bagay na nakuha niya ng nagkataon. Kaya naman, kahit nasa kanyang kasagsagan, hindi niya talaga nailabas ang lakas ng 5-ring flame expelling technique dahil ang 4 na heavenly flame na kinakailangan ay masyadong malupit. Gayunpaman, natugunan ng kasalukuyang Xiaoyan ang malupit na kahilingan na ito. Isang mahusay na heavenly flame formation na maihahambing sa isang Tian class na Dao skill ang nagpakawala ng kaluwalhasyang pagmamayari nito ngayon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1334. Great Silent Destruction Finger. 4 na uri ng heavenly flames ang nasuspine sa kalangitan. Ang kanilang nakakatakot na temperatura ay naging sanhi ng pagkatuyo ng hangin. Sa kabutihang palad, lahat ng tao dito ay medyo malakas. Kaya naman, hindi na puno ng pawis ang kanilang mga mukha. Kahit na ito ang kaso, ang mga mata ng napakaraming tao ay nagsiwalat ng pagkagulat. Ang A-Heavenly Flame ay isang napakabihirang bagay. Ito ay hindi inaasahan na si Xiaoyan ay nagmamay-ari ng 4 sa kanila sa sandaling ito. Ang bilang na ito ay medyo nakakatakot. Falling Heart Flame. Tumingin si Mang Tianqi sa kumpol ng mga di nakikitang apoy na umiikot sa paligid ni Xiaoyan. Nagulat siya bago sumigaw sa natulala na boses. Ang Falling Heart Flame na ito ay isang bagay na nilagyan ni Mang Tianqi ng selyo noon. Kaya naman, natural na pamilyar siya rito. Hindi niya inaasahan na ang Heavenly Flame na ito, na nakatatak sa ilalim ng Blazing Sky Chi Refine ng tower sa Inner Academy, ay mapunta sa mga kamay ni Xiaoyan. 4 na uri ng Heavenly Flames. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng 4 na uri ng Heavenly Flames sa katawan ng isang tao? Hindi ba siya natatakot na ang Heavenly Flames na ito ay magkasalungat at mauwi sa pagsabog? Ang miyembro ng Yan Clan na may maamong mukha ay nakatitig sa 4 na uri ng Heavenly Flames sa langit sa nakatulala na paraan habang siya ay bumubulong sa sarili. Green Lotus Core Flame, Falling Heart Flame, Bone-Chilling Flame, 3,000 Burning Flame. Ang mga mata ni Wo Zuan ay tumahimik din sa kalangitan. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin. Bakas pa rin sa mga mata niya ang pagkagulat. Bilang isang miyembro ng Yan Clan, sila ay sobrang sensitibo sa apoy, lalo na sa Heavenly Flames. Ang kanilang Yan Clan ay nakakuha ng 4 na uri ng Heavenly Flames pagkaraan ng maraming taon, ngunit si Xiaoyan ang nag-iisa na kontrolin ang bilang na ito ng Heavenly Flames. Ang kanilang mga puso ay natural na medyo nanginginig. Ang kanyang Chi method ay nagtataglay ng mahimalang epekto ng pagsasama-sama ng Heavenly Flames. Ang apoy na ipinakita niya sa nakaraan ay nabuo mula sa pagsasama ng 4 na Heavenly Flames. Ang ganitong uri ng mahimalang epekto ay isang bagay na kahit ang aming Clan Chi method na Fire Emperor Mysterious Scripture ay hindi nagtataglay. Ang mapupulang suot na ginang na may kasamang malambot na mukha sa kanyang kapatid na babae. Ang taong ito ay talagang hindi kasing simple nang nakikita niya sa ibabaw. Isang kakaibang Chi method, isang bilang ng Heavenly Flames.
Itong Xiaoyan ay talagang nakakagulat sa iba. Sa kabilang panig ng plaza, ang lalaking may medicinal cauldron na gumuhit sa kanyang noo ay gumagamit ng nagninangas na mga mata upang titigan si Xiaoyan sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kasakiman sa mga ito. Ang A Heavenly Flame ay naglalaman ng walang kapantay na pang-akit sa isang alchemist. Kahit na ang kanyang katayuan sa angkan ng Yao, kailangan niyang magsikap ng husto upang makakuha ng isang Heavenly Flame bilang mana. Hindi inaasahan na ang disipulo ng isang taong inabandona ng Yao clan ay nagtataglay ng 4 na uri ng Heavenly Flames. Kahit na ang lahat ng Heavenly Flames sa loob ng Yao clan ay idagdag, hindi man lang nila magagawang pantayan ang ganoong bilang ng Heavenly Flames. Nagagawa niyang panatilihin ang 4 na uri ng Heavenly Flames sa loob ng kanyang katawan nang hindi nagdurusa ng backlash. Dapat siyang magkaroon ng isang bagay upang sugpuin ang mga ito. Kung nahulaan ko ng tama, ito ay ang Chi method na ginagawa niya. Kung may pagkakataon ako, huhulihin ko ang taong ito at pipilitin siyang ibigay ang kanyang Chi method at ang kanyang Heavenly Flames. Kung makukuha ko itong Chi method at ang kanyang 4 na Heavenly Flames, hehehe, pagkakataon ko na para kunin ang clan head ng Yao clan sa hinaharap. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Nag-init ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. Dahil sa paglitaw ng 4 na uri ng Heavenly Flames, ang mga tingin ng lahat dito ay natipon kay Xiaoyan. Sari-saring kaisipan ang sumagi sa isipan ng lahat ng naruroon. May mga naiinggit, at natural na mga sakam. Hindi inaasahan na mayroon kang 4 na uri ng Heavenly Flames. Gayunpaman, kung ito ang iyong suporta, marahil ay oras na upang tapusin ang mga bagay dito. Nilaybot ng mga mata ni Guyaw ang 4 na uri ng Heavenly Flames. Isang mahinang sorpresa ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay nagpakawala ng malamig na tawa. Gumalaw ang magkabilang kamay niya at napakarami pagkatapos lumitaw ang mga imahe. Kasunod ng pagbuo ng mga handsil na ito, isang mabangis na hangin na sumipol sa kalangitan ay biglang huminto sa sandaling ito. Maging ang maitim na ulap na nananatili sa kalangitan ay tumigil sa paggalaw. Isang napakalaking mapanirang aura ang dahan-daang kumalat mula sa katawan ni Guyaw. Karamihan sa mga tao sa paligid ng stadium ay nagpakita ng iba't ibang hitsura nang maramdaman nila ang aura ng kompletong pagkawasak na kumakalat mula sa katawan ni Guyaw. Sa ilalim ng takip ng ganitong uri ng mapangwasak na aura, nagsimulang malabo na lumitaw sa kanilang mga puso ang isang mapanglon na pakiramdam. Napilitan ba talaga siya sa ganitong lawak? Medyo maganda na para kay Xiaoyan na maabot ang yugtong ito. Ang 3 Gu clan elders na nagsasagawa ng seremonya sa kalangitan ay nagpahayag ng mga seryosong ekspresyon. Nagkatinginan silang 3 at tumanggo. Sabay-sabay silang sumigaw at ang Dao Qi sa loob ng kanilang katawan ay lumundag ng hindi nagpipigil. Ibinuhos nila ang kanilang Dao Qi sa Dao Qi Light Barrier na sumasakop sa buong parisukat, na naging dahilan upang maging mas makapal ito. Ito ay Great Silent Destruction Skill. Marahang huminga ng hangin si Zun-Er. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi inaasahang napilitan si Guyaw na gumamit ng gayong Dao skill upang makakuha ng tagumpay. Hindi mas pamilyar si Zun-Er sa tinatawag nitong Great Silent Destruction Skill dahil minsan na niyang nazanay ang Dao skill na ito. Ang nakakatakot na lakas ng pagpuksa sa buong buhay ay malalim pa rin ang nakatanim sa kanyang alaala hanggang ngayon. Si Xiaoyan ay maaaring ituring na nanalo sa pamamagitan ng pagpilit kay Guyaw na gumamit ng isang Tian class na Dao skill. Kahit na umatras siya sa sandaling ito, walang dahilan para magsabi pa ang mga tao sa Gu clan. Ang ngiti sa mukha ni Mang Tianqi ay binawi habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Walang silbi, hindi atres si Xiaoyan. Sagot ng Little Fairy Doctor. Nakatuon ang kanyang mga mata sa figure sa kalangitan habang sinabi niya. Siguradong hindi siya atres kahit kalahating hakbang kahit na kailangan niyang lumaban hanggang sa magkasakitan silang dalawa. Mas mabuti pang masaktan kaysa yumuko. Ang batang ito ay talagang walang awa. Relax, ako ay makikialam kung ito ay talagang dumating sa isang kritikal na sandali. Tumanggo si Mang Tianqi. Isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Maging ito ay sa mga tuntunin ng lakas o karakter, si Xiaoyan ay lubos na kaibig-ibig sa kanyang pananaw.
Totoong-totoo ang sinabi ni Su Chen. Tian class daw skill, ha? Si Xiaoyan ay nag-aral ng Guyaw. Ipinikit ni Guyaw ang kanyang mga mata at hinayaan maging ang kanyang sariling buhay na tahimik na lumiit. Lalong naging seryoso ang mukha niya. Ang Go Clan ay isang ultimate faction sa loob ng Central Plains. Pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon ng pamana, ang Tian class na Dao skills, na napakahirap hanapin sa labas ng mundo, ay talagang umiral sa kanilang clan. Bukod dito, ang kanilang mga lakas ay malamang na napakahusay. Kung medyo pabaya si Xiaoyan, baka mamatay siya. Kaya naman, kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang pagsisikap. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang matangkad na pulang butil dito. Ang kumpol ng mainit na apoy na ito ay sumabog ng ang liwanag mula sa kalangitan ay nakakalat pababa. Ang alab na ito ay natural na ang sun flame na nakuha ni Xiaoyan mula sa Ye Clan noon. Kakailanganin nitong makabawi sa huling uri ng apoy sa sandaling ito. 5-ring flame expelling technique. Kasunod ng paglitaw ng huling uri ng apoy, isang galit na galit ang biglang lumabas sa puso ni Xiaoyan. Nagbago ang sil na nabuo ng kanyang mga kamay, at ang 5 uri ng apoy na nakabitin sa kanyang harapan ay nagmamadaling gumalaw. Espiritu ng Lobo, Anyo. Sa loob ng maikling sandali, isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Ang malalobo na espiritu ng apoy na nabuo ng sun flame ay mabilis na lumitaw sa kalangitan. Leopard Spirit, Anyo. Espiritu ng Leon, Anyo. Espiritu ng Tigre, Anyo. Nakabuo si Xiaoyan ng 4 na uri ng Fire Spirit ng sabay-sabay. Naramdaman din niya ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan na mabilis na nauubos. Ang kanyang selyo ng kamay ay muling sumigaw ng malakas. Espiritu ng Dragon, Anyo. Matapos tumunog ang sigaw ni Xiaoyan, ang huling 3,000 burning flame ay nagsimulang mabilis na kumawag. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sa kalangitan ang isang malabundok na Dragon Fire Spirit. 5-ring flame expelling formation. Ang 5 espiritu ay nagpupuno sa isa't isa. Isang nakakatakot na temperatura ang kumalat sa kalangitan. Ang maitim na ulap sa malayong kalangitan ay sumisingaw hanggang sa medyo manipis at ilusyon. Ang mga puno na malapit sa stadium ay nalante sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Sa wakas, nagbuga sila ng putok at sumabog sa isang kumpol ng abo. Ang 5 napakalaking fire spirit ay bumuo ng kakaibang porma sayon sa kalangitan habang si Xiaoyan ay nakatayo sa gitna nito. Ho! Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin matapos maramdaman ang mabilis niyang paghina ng Dao Qi. Agad na tumingin ang kanyang mga mata kay Guyaw sa malayong kalangitan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Guyaw ay nakapikit pa rin habang hinahayaan ang aura ng pagkawasak na kumalat mula sa kanyang katawan at maging mas siksik. 5-ring flame expelling coil. Si Xiaoyan ay hindi isang pedantic na kailangang maghintay hanggang sa makuha ng kanyang kalaban ang kanyang lakas bago umatake. Nagbago ang kanyang selyo ng kamay at isang mahigpit na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Matapos tumunog ang kanyang sigaw, ang 5 napakalaking espiritu ng apoy sa paligid niya ay nagsimulang umungol sa langit. Nagsimula silang umikot sa mabilis na bilis. Sa ilalim ng nakakatakot na pag-ikot na ito, gumuho ang espasyo kung saan nakatayo si Xiaoyan. Maraming napakalaking madilim na itim na linya ang lumitaw sa kalangitan tulad ng mabangis na malalaking bibig. Bang-bang! Sa pagtaas ng bilis ng umiikot na mga fire spirit, ang lugar sa paligid ng Xiaoyan ay naging 2,000 talampakan malaking 5 kulay na fire coil. Ang fire coil ay nasuspine sa itaas ng ulo ni Xiaoyan habang mabilis itong umiikot. Mga alon ng paputok na tunog ang ibinuga mula rito. Ang nakakatakot na enerhiya na kumalat mula rito ay naging dahilan upang maging ang mga elder mula sa angkan ng Go, tulad ni Gu Chen at Gu Shu, na magpakita ng ibang ekspresyon. Pinanood ni Tian Wu Zunzi ang napakalaking 5 kulay na fire coil na sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Lalong uminit ang nagninangas na init sa loob ng kanyang mga mata. Ito ba ang tunay na lakas ng 5-ring flame expelling technique? Ang ganoong antas ay talagang maihahambing sa tinatawag na Tian class na Dao skill. Guyaw, subukan at tanggapin ang diskarte ko na ito. Si Xiaoyan sa kalangitan,
Itinaas ang kanang kamay sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata, umabot patungo sa napakalaking limang kulay na fire coil na nasa itaas niya. Isang malakas na sigaw ang biglang tumunog. Bigla niyang ibinaba ang kanyang kamay at ang hindi mapapantayang malaking limang kulay na fire coil ay sinabayan ng isang tila kulog na tunog na parang isang meteorite na lumilipad sa kalangitan. Bumaril ito patungo kay Guyaw sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na mata. Ang isang alitaptap ay nangangahas na makipagkompetensya sa maliwanag na liwanag ng buwan. Ang limang kulay na fire coil ay tumawid sa kalangitan at dumating. Kasabay nito, biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Guyaw. Isang malamig na tawa ang narinig. Dahan-dahan niyang iniabot ang isang daliri at marahang idiniin ang bakanteng hangin. Great Silent Destruction Finger. Battle Through the Heavens. Kabanata 1335. Wakas ng labanan. Matapos pindutin ni Guyaw ang bakanteng espasyo sa kanyang harapan, ang buong kalangitan ay tila tumahimik. Isang mapanirang aura, na tila ibinubuga mula sa impyerno, na parang isang bagyo mula sa kung saan dumaong ang daliri ni Guyaw. Bang bang bang. Natahimik ang lugar bago ito biglang nasira. Ang makapal na madilim na ulap sa malayong kalangitan ay nagsimulang mabilis na manginig sa sandaling ito. Tila mayroong isang nakakatakot na bagay na malabong naruroon na malapit ng masira sa mga ulap. Maaaring malakas ang Heavenly Flames, ngunit itong Tian class daw skill ng aking Guklan ay mas malakas pa sa kanila. Nakataas ang ulo ni Guyaw habang nakatayo siya sa pagitan ng langit at lupa. Nanlamig ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang napakalaking fire coil na lumilipad sa hangin. Sinabayan pa ito ng mga alon ng paputok na tunog. Itinaas niya ang kanyang kamay sa itaas, itinutok ito sa makapal na madilim na ulap sa kalangitan, at pagkatapos ay kinuyam ito. Bang! Ang kumakalat na madilim na ulap ay biglang huminto nang kinuyam ni Guyaw ang kanyang kamao. Ang maitim na ulap ay mabilis na nahati sa harap ng maraming nagulat na mga mata. 1,000 talampakang malaking itim na daliri ang humiwalay sa mga ulap. Pagkatapos nito, mabilis itong nahulog mula sa langit. Idiniin ng daliri ang napakalaking limang kulay na fire coil. Kumalat ang nakakatakot na annihilation aura ng Dark Black Finger na ito. Para bang ang lahat ng buhay ay magiging alabok sa ilalim ng daliring ito. Bumagsak ang daliri mula sa langit. Ang anumang bakanteng espasyo kung saan ito dumaan ay gumuho. 10,000 talampakan malaking spatial crack ang nabuo. Nakakatakot na daliri. Ang ilang mga eksperto, na may mahusay na lakas, na nakaupo sa nakapalibot na stadium ay nagsiwalat ng maputlang ekspresyon sa sandaling ito. Ang aura lang na tumutulo mula sa daliri ay medyo nakakatakot. Mahirap isipin kung paano sila mag-aasal kung sila ay tinarget ng daliring ito. Ang kanilang mga katawan ay sesabog na sana sa mga kumpol ng hamog na dugo bago pa man mapunta ang maitim na daliri. Walang buhay na iiral kapag nahaharap sa Silent Destruction Finger. Xiaoyan, panoorin mo lang habang sinisira ko ang iyong mahusay na Heavenly Flame Formation. Hindi sinasadyang tumawa si Guyaw sa sandaling ito. Medyo mapatla ang kanyang mukha, ngunit puno ito ng kawalang interes. Dahil pinilit ni Xiaoyan si Guyaw na gumamit ng ganoong hakbang, walang alinlangan na binigyan niya ng mahigpit na sampal ang labis na mapagmataas na si Guyaw. Sa kabutihang palad, ang lahat ay ganap na mawawala sa daliri niyang ito. Xiaoyan, babawiin lang ni Zhon'er ang kanyang damdamin kung mamatay ka. Kaya, mamatay. Nakatitig ang kanyang mga mata sa hubad na pang-itaas na katawan ni Xiaoyan, na puno ng maraming madugong peklat. Isang layunin ng pagpatay ang umusbong sa puso ni Guyaw. Baliin mo. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga mata, ang maitim na daliri ay bumaril sa destinasyon nito. Malakas itong bumangga sa napakalaking limang kulay na fire coil. Rumble. Ang nakakatakot na banggaan ay parang banggaan sa pagitan ng mga meteorite. Sa isang iglap, nagbuga ito ng tunog na nanginginig sa lupa. Nanginginig ang buong bulubundukin sa sandaling ito. Maraming 10 talampakang malalaking bitek ang nagsimulang mabilis na kumalat sa lupa tulad ng mga sapot ng gagamba. Ang matigas na parisukat, na gawa sa isang espesyal na bato, ay mabilis na gumuho. Boom!
Ang mga alon ng enerhiya na puno ng pakiramdam ng pagkasira ay mabilis na kumalat mula sa punto ng banggaan. Malakas nilang nabasag ang nakapalibot na Dao-Chi Light Barrier, na naging sanhi ng pagyanig nito hanggang sa magbago. Roar! Ang napakalakas na banggaan ay nagdulot ng maputlang ekspresyon sa mukha ng tatlong elder mula sa angkan ng Go. Muffled moans ay ibinubuga mula sa kanilang mga lalamunan. Nagmamadali nilang itinoon ang kanilang mga isip at ipinagpatuloy ang pagbuhos ng Dao-Chi sa loob ng kanilang mga katawan sa light barrier upang mapanatili ito at maiwasang masira. Gayunpaman, paano mahahadlangan ang mga natitirang alon mula sa banggaan ng dalawang nakakatakot na Dao skills na iyon? Pagkaraan lamang ng ilang sandali, ang Dao-Chi sa loob ng katawan ng tatlo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod. Talagang nag-away sila sa ganoong lawak. Ang tatlong elder ay tahimik na sumigaw sa loob ng kanilang mga puso. Wala sa kanila ang nag-isip na magtatagal ang labanang ito. Sa huli, ito ay lumampas sa inaasahan ng karamihan sa mga tao. Hindi lamang si Xiaoyan ay hindi mabilis na natalo ng mga kamay ni Guyaw, pinilit niya si Guyaw na magpakawala ng isang totoong pagpatay na atake. Gu Chen, Gu Shu, pumunta at tulungan sila. Ang maputing buhok na matandang iyon na tinatawag na Gu Shan ay nagpakita rin ng seryosong ekspresyon habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Naiintindihan. Nagmamadaling sumagot sina Gu Chen at Gu Shu nang marinig nila ang kanyang utos. Lumitaw ang kanilang mga katawan sa hangin at isang mar-angle na Dao-Chi ang ibinuhos sa Dao-Chi barrier. Noon lamang na-stabilize ang Dao-Chi barrier, na malapit ng mabasag. Crack! Isang bahagyang kaluskos ang biglang naglabas mula sa langit nang unti-unting nag-stabilize ang light barrier. Ang mga puso ng hindi mabilang na bilang ng mga tao ay biglang nanlamig. Bigla silang nagtaas ng ulo. Natuklasan ng mga matalas na mata na tahimik na nabuo ang isang crack line nang bumangga ang 5 kulay na fire coil sa napakalaking itim na daliri. Sa hitsura nito, tila ang Great Silent Destruction Finger ni Guyaw ay malinaw na ang mas malakas na Dao skill. Hihihi. Sa wakas hindi na makatiis ang batang ito. Ha! Ang 5 kulay na fire coil ni Xiaoyan ay hindi na makatiis. Ang eksenang ito ay nagdulot ng napakaraming tao na sumigaw ng malakas. Malinaw nilang naunawaan na ito na ang huling labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Ang unang hindi makatiis ay malamang na matatalo. Crack crack crack. Ang bilang ng mga linya sa 5 kulay na fire coil ay tumaas sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Bagamat ang napakalaking itim na daliri ay unti-unting naging malabo, ang 5 kulay na fire coil ni Xiaoyan ang unang babagsak. Ang 5-ring flame expelling coil ni Xiaoyan ay hindi tugma sa Great Silent Destruction Finger ng kabilang partido. Ang mga ekspresyon ng grupo ng Little Fairy Doctor ay naging lubhang pangit sa sandaling ito. Nagsimulang umikot ng mabilis ang Dao-Chi sa loob ng kanilang mga katawan. Maliwanag, naghahanda silang mamagitin anumang oras. Ikinuyom ni Zun-Er ang kanyang kamay, at isang gintong apoy ang biglang sumibol mula sa kanyang magandang mga mata. Ang ngiti sa mukha ni Mang Tianqi ay napalitan ng seryosong ekspresyon sa sandaling ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kakayahan ni Xiaoyan na makipaglaban kay Guyaw ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa hitsura ng sitwasyong ito, kailangan pa rin niyang makialam. Baka mawalan talaga ng buhay si Xiaoyan sa Gu Clan. Ang Dao-Chi sa loob ng katawan ni Young Master Xiaoyan ay mabilis na naglalaho. Biglang bumulong si Qinglin sa gilid ng si Mang Tianqi ay nagbabalak na makialam. Ha? Anong nangyari? Nagulat si Mang Tianqi, Zun-Er, at ang iba pa nang marinig nila ito. Maingat nilang naramdaman ang sitwasyon at natuklasan na ang aura ni Xiaoyan ay biglang humina sa sandaling ito. Ang pagtuklas na ito ay naging dahilan upang sila ay medyo natigilan at hindi sigurado. Si Xiaoyan ay nagtataglay ng Tian Class Chi method at ang kanyang katawan ay napuno ng Dao-Chi. Ang 5-ring flame expelling technique na ito ay maaaring mangailangan ng malaking halaga ng Dao-Chi, ngunit hindi ito magiging sanhi ng pagiging mahina ni Xiaoyan. Boom! Habang ang grupo ni Mang Tianqi ay natatalo, ang napakalaking 5 kulay na flame expelling coil ay hindi nakayanan ang nakakatakot na lakas ng Silent Destruction Finger. Nagbuga ito ng putok at sumabog mula sa itaas pababa.
Isang mainit na dila ng apoy ang bumaril at natunaw ang malalaking bato sa ibaba. Xiaoyan, mamatay ka. Ang walang malasakit na mukha ni Guyaw ay nagpakita ng malamig na ngiti nang makita niya ang 5 kulay na flame coil na bumagsak. Bagamat kalahati ng enerhiya ng Silent Destruction Finger ay naubos na ng 5-ring flame expelling technique, ang natitirang enerhiya ay sapat na upang patayin si Xiaoyan. Ang medyo ilusyon na itim na daliri ay mabilis na winasak ang 5-ring flame expelling coil sa isang napakalaking tagumpay. Ang eksenang ito ay nagpapahintulot sa lahat na maunawaan na ang mananalo sa labanang ito ay napagpasyahan na. Makialam. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Zhon'er nang makita niya ito. Isang gintong apoy ang lumabas sa kanyang katawan. Akmang kikilos na siya nang biglang pigilan siya ni Mang Tianqi sa gilid. Sumigaw siya sa malalim na boses. Teka! Tumitig ang mga mata ni Mang Tianqi sa naglalagablab na apoy sa kalangitan. 5 talampakan lang ang sukat nang sabihin niya ang mga salitang ito. Sa likod ng nasirang flame expelling coil ay ang katawan ni Xiaoyan. Kung ang Silent Destruction Finger ay lipulin ang huling natitirang flame expelling coil, ang nakakatakot na pag-atake na iyon ay babagsak sa katawan ni Xiaoyan. Nakatuon ang mga mata ni Mang Tianqi sa payat na figure sa likod ng flame expelling coil. Ang kanyang maputlang puting mukha ay hindi nagtataglay ng kahit katiting na takot sa sandaling ito. Naroon lamang ang bangis ng isang mabangis na hayop. Bang! Habang pinipigilan ni Mang Tianqi si Zhon'er, ang huling natitirang flame coil ay tuluyang naputol. Karamihan sa mga miyembro ng Guklan ay tila nakahinga ng maluwag sa sandaling ito. Gayunpaman, biglang nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan nang nakahinga ng maluwag ang mga taong ito. Hinawakan niya ang kumpol ng apoy ng flame coil, na pumuputok. Pagkatapos nito, ang kanyang paa ay humakbang sa walang laman na hangin, at itinago nito ang kanyang katawan habang siya ay sumusugod patungo sa napakalaking itim na daliri. Guyaw, masyado pang maaga para maging masaya ka. Ang katawan ni Xiaoyan ay parang langgam habang papunta siya sa malaking itim na daliri. Isang malakas na tawa ang pinakawalan sa isang malakas na paraan. Sa wakas ay natuklasan ng ilang matalas na mata eksperto si Xiaoyan nang ang kanyang tawa ay napalabas. Sa sandaling ito, isang palm-sized fire lotus ang lumitaw sa palad ni Xiaoyan sa hindi malamang oras. Umikot ang fire lotus at tahimik na sumayaw ang 4 na uri ng mga panla ng apoy. Tahimik na lumaki ang isang mapanirang lakas. Bang! Bumangga ang katawan ni Xiaoyan sa napakalaking itim na daliri. Isang malakas na tunog ang lumitaw. Si Guyaw at ang lahat ng nasa stadium ay natigilan nang makita ang malakas na malaking itim na daliri na nagsimulang manginig ng madikit ito sa apoy. Isang putok ang tumunog, at napalitan ito ng itim na liwanag na tumagos sa kalangitan. Ang nakakatakot na puwersa mula sa basag na itim na daliri ay yumanig kay Xiaoyan hanggang sa pumutok ang palad nito. Damaloy ang sariwang dugo mula rito. Naputol ang kanyang katawan ng malakas na hangin hanggang sa nabuo ang maraming galos ng dugo, na naging dahilan upang magmukha siyang duguan. Guyaw, sino ka sa tingin mo para kitilin ang buhay ko? Tumawa si Xiaoyan hanggang sa langit. Paos ang tawa niya, pero nayanig ang kaluluwa. Ang kanyang katawan ay naging isang madugong glow halos kaagad. Lumipad siya sa kalangitan na hindi natatakot sa kamatayan. Isang nakakasilaw na apoy ang bumaril mula sa maliwanag na 4 na kulay na fire lotus sa kanyang kamay. Sumugod ito patungo sa mapurol na Guyaw. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao, kabilang ang ilang elder mula sa angkan ng Go, ay nagpakita ng mga mukha na natatakpan ng pagkagulat sa sandaling ito. Alam ng lahat na nagkaroon ng pagliko sa huli. Si Xiaoyan ay nanalo.